Yun. So, would you want to give a formal introduction to our viewers tonight, Sejun? Sige. Ako nga pala ang leader ng ST19 and my name is Sejun. Ako rin yung nagsusulat ng mga kanta namin. And ayun, yun lang yung ginagawa ko. So, that's what you've been doing this quarantine? Like writing songs? Everyday naman lagi ako nagsusulat ng kanta. Kung hindi ako nagsusulat, it's either nagbabasa ako or nanonood ng mga movies, ganyan, para kumuha ng inspiration para makasulat ng kanta. Or nakikinig ng music, ganun lang, paulit-ulit. Oh, okay. So, actually, curious kami ni Mooks pareho na, how did you get into writing songs ba? Na, like, what made you say na ito yung talagang forte mo as an artist? Ganun. I wouldn't say it's my forte, pero simula pa lang kasi nung bata ako, as in maliit pa lang, sa church namin, nagpa-perform na ako. Meron kaming Sunday school, doon nag-develop yung performing skills ko. May kasamang acting, singing, dancing din. So, ayun, doon na-develop yung skills ko. Tapos pagdating ko ng high school, syempre may mga crush yan, di ba? Crush, ganyan, mga bagay-bagay. Tapos parang, first time ko sumulat ng isang love song para sa crush ko. And then, dinedicate ko yung kantang yun para sa crush ko. Pero hindi naman ako nag-confess. So, medyo bleak din. So, parang wala lang din yung effort na ginawa ko. Pero yun, simula nung nagsulat ako ng high school, parang tinuloy-tuloy ko yung pagsulat ko. Eventually, parang nagustuhan ko talaga yung pagsulat at pagkanta. Tapos doon parang nagseryoso na ako. Until college. Nung college kasi, yung kinuha kong course is AP English. And then, dun sa course na yun, merong subject na creative writing tsaka literary criticism. Doon talaga nag-improve yung writing skills ko tsaka yung pag-iisip ng mga metaphor and everything sa paggawa ng kanta. So, ayun, tuloy-tuloy na. Pero para sa akin kasi, parang naging daily routine ko yung pagsusulat. Kahit hindi ako nagpe-perform or hindi ako kumakanta sa stage, talagang nag-iipon ako ng mga ideas, nilalagay ko sa back. If ever makaisip ako ng melody, saka ako ilalapat yung mga lyrics na ginawa ko. So, ganun. Oh, okay. So talagang like it's more on like imagination, no? Like a lot of people are saying na it's based on pure experience, pero talagang you need a wide imagination, di ba, to be able to write something like on the spot na every day. Actually, yung tinanong mo ako, parang forte ko yung music writing. Kaya sinabi ko rin na hindi. Kasi hindi naman ako formally talaga nag-aral. Talaga na hindi ako nag-attend ng mga workshops na songwriting, ganyan. Hindi ako nag-take ng mga lessons. Let's say YouTube, ganyan. Talagang naging hobby ko lang siya. Nakikinig ako ng music. Tapos sabi ko, sumulat ako ng kanta. Kasi na-develop ko na na-develop. And kumukuha naman ako ng feedback from my listeners. So, nadidinig ko rin kung ano yung mga dapat kong improve. Pero purely talaga, kailangan imaginative ka lang, kailangan creative ka lang sa pag-iisip ng mga idea, kung ano yung mga ilalagay mong words, kung ano yung pagsasamahin mo. So, ayun, thankful naman ako na nagugustuhan ng mga tao yung mga ginagawa ko. Kasi pinag-iisipan ko talaga kung nagpupuya ko. Yun, galing naman. I mean, having said that, Sejun, I mean, if you have any extra special tips for aspiring musicians and songwriters naman, baka pwede mong i-share sa amin. Actually, pagdating sa ganyan, wala naman talagang sikreto eh. Sa tingin ko para sa akin, wala talagang sikreto. Kumbaga, kung may bagay ka lang talagang gustong gawin, kung gustong-gusto mo talaga yun, hahanap ka ng paraan, kahit ano pa ang kinakaharap mo, gagawin mo yung lahat kung gusto mo siya eh. Saka, pag may something ka talaga na gusto, pag hindi mo siya ginagawa or kung may ibang bagay kang ginagawa, kuwari ako, kasi ako before ako perform, before ko pasukin tong industry na to, nag-work ako. And every day nag-work ako, nagde-deteriorate ako, parang hindi ako masaya sa ginagawa ko. So, habang nag-work ako, gumagawa ako ng kanta, ganyan, until dumating yung point na
sabi ko sa sarili ko, hindi ko na to kaya. Hindi ko kaya na ipagpatuloy itong ginagawa ko na hindi ako masaya sa ginagawa ko. So, nag-take talaga ako ng risk. Talagang sinubukan ko, nag-resign ako sa trabaho ko para mag-audition nga dito sa company na Showbiz. And thankfully, unfortunately, nakapasa ako. And then, dun na nagtuloy-tuloy. Ang masasabi ko lang, hindi talaga madali yung pagdadaanan mo kung may gusto kang ma-achieve or may gusto kang makamit sa buhay. Mahirap yung pagdadaanan mo. And yung mga trials na yon, yung mga hardships na yon, magagamit mo lahat yon para sa yung final destination mo. Para masabi mong, ready na ako, eto na ako, final form na ako. And sa tingin ko, may improve pa ako and may ipapakita pa ako sa buong mundo. Parang ganun lang. Kung may gusto ka talaga, take risk, gawin mo lahat ng makakaya mo, sundin mo yung puso mo, gawin mo lang lahat. Huwag kang makinig sa iba, basta pagpatuloy mo lang. Doon ka masaya eh. Kung doon ka niligaya, edi gawin mo. Lang. Uy, pero Sejun, alam mo, si Mooks ay isang 18. Ito ko nga yung mga post niya eh. Tsaka dati, lalo na nung nagsisimula pa lang kami, nung hindi pa kami talagang busy sa mga schedules. Nanonood kami ng mga reaction videos and isa si Mooks sa mga content creators na napapanood namin. Yun. Okay, pwedeng lunukin ng lupa, Pao? Anong gusto mo? Libing ako dito? Baka lamunin ako ng upuan ko, Pao. Wala sa script yun, by the way, Uy, grabe, pero syempre, di ba, parang isa-segue natin yan, syempre, dahil I think Sejun has messages din sa mga supporters nila, di ba? And isa ka din sa mga supporters, di ba? And like what Sejun mentioned din kanina, di ba, hindi pa sila nagti-take off, pero isa ka na sa mga nag-react, di ba? And wow, na-notice ka na idol mo. Actually, pangalawang beses na to, Pao. I mean, una sa men pa, tapos ito na. Ayun. Thank you so much. Pinunong Sejun, thank you so much. You inspired so many people. Ayun. May message ka ba, Sejun, sa mga 18, sa mga supporters, fans, reactors, gano'n? Siyempre, hindi ko makakalimutan yung 18 kasi talaga namang sila talaga yung sumuporta sa amin from the very beginning eh. Sila yung dahilan kung bakit nandito kami ngayon. Pero kung may isa akong gustong sabihin, since natanong mo na rin naman kanina kung ano yung mga messages ko or advice ko sa mga aspiring artists or yung mga nangarap dyan, gusto ko lang sabihin sa mga 18, kahit na sinusuportahan nyo kami, kahit na alam ko naman yung dedication nyo sa pagsuporta sa amin, alam ko yung love na ibibigay nyo and yung effort na binibigay nyo para sa grupo namin, wag nyo pa rin kakalimutan yung sarili nyo. Kasi kami as an artist, nandito kami para bigyan kayo ng entertainment, para bigyan kayo ng inspiration. Pero ultimately, intindihin nyo pa rin sarili nyo, mahalin nyo yung sarili nyo. Alam ko may mga sarili kayong pangarap. Nandito kami para suportahan din kayo through our music and kung ano pa man, kung may mga events kami na pwedeng makatulong sa inyo, gagawin namin yan. Pero gawin nyo rin po yung makakaya nyo para maabot yung mga pangarap nyo, para matulungan yung mga families nyo at yung iba pang tao. Sabi ko nga, kung kami naging inspirasyon sa inyo, gusto rin namin maging inspirasyon kayo sa isa't isa, maging inspirasyon kayo sa ibang tao. Para naman tulungan natin yung bawat isa para sabay-sabay tayong umangat. Yun lang yung gusto kong sabihin. Saka, lagi kayong mag-iingat. Merry Christmas! Happy New Year! Happy New Year! So, sobrang dami natin kinaharap ngayong taon to. Talagang mapapaawit ka na lang eh. Awit ka lang itong taon na to eh. Parang hindi mo aakalain na, di ba, parang hanggang ngayon humihinga pa rin tayo, buhay pa rin tayo. Nagpapasalamat ako at nandyan pa rin kayo lahat. Na-interview nyo ako, nakakausap ko kayo. Thankful ako sa lahat-lahat. And sana maging safe lang tayo. God bless us all. Mahal na mahal namin kayo. Mahal na mahal ko kayo, mahal din natin. Thank you so much. Galing naman. And again, thank you for that heartfelt message, Sejun. And since binanggit niya din kanina, I mean, it has been a very difficult year, I think, para sa ating lahat. And ang daming mga na-postpone, ang daming mga plans na parang na put on hold. I mean, isa na doon yung Gets Zamboanga. I mean, we were all looking forward for that. But, you know, again, plans for
2021. Yun, kung meron. Utal! Oh. Ako kung magsasalita ako about 2021, hindi matatapos. Kasi sobrang dami talaga namin pinaghahandaan ngayon. Isa naman syempre yung comeback namin na talaga naman matagal ng mga fans. Syempre hindi lang fans, kami rin. Kasi sobrang tagal na namin nagpa-perform, ang dami na udlot. Gusto na namin mag-perform at makasama ulit yung mga fans. Pero ang masasabi ko lang, hindi namin kayo bibiguin dito sa comeback na to. Talagang pinaghahandaan namin talaga siya maigi. And sure ako na magiging proud kayo dito sa gagawin namin kasi bandera natin yung itataas namin. So, sana supportaan nyo yung gagawin namin. And hopefully magkaroon pa kami ng ibang projects kasi yun nga, mayroong paparating din kami na acting project. So, hopefully, kasi pasukan yung mga iba't ibang field katulad ng acting. Siguro in the future, kung mabigyan pa kami ng opportunities, subok lang ng subok, di ba? Gawin namin yan. Pero, yun talaga, yung ultimately, comeback talaga namin yung ina-anticipate ko and yung pinaghahandaan talaga namin. So, siguro, if ever, pag may public events na ulit, tuloy natin yung Gits. Punta kami dyan sa Zamboanga. Woo! Looking forward to that. Ayun. Excited na kaming lahat dito. And grabe naman yun, wow. Ibang klase talaga yung love ni Sejun for music and songwriting. And also, sa lahat ng mga 18 na grabe todo suporta yung support nila for SB19. Oo, agree talaga ako dyan na super solid talaga ng 18 na with their love, and I know na SB19 also shares the same love din sa 18. Ayun, so thank you so much Sejun sa pag-share mo sa amin ng mga insights mo tungkol sa songwriting at saka sa passion mo. And sana marami ka pang ma-inspire in the future, especially those who are pursuing a music career. Kasi as you said kanina, hindi talaga madali. And when chasing your dreams is really difficult, chasing your dreams in the music industry is more difficult also. So, and dahil dyan, di ka namin hahayaan na hindi ka rin dumaan sa mini segment natin. Ayun, so yung mga previous guests namin played this also, and this mini segment is called Pick Me! Pick Me! Yes! Nako. Ayun. So, may prize ba to? May prize? Prize? Wala. May prize. Kasi yung prize, yung prize para more follows siguro. Para maging competitive daw si Sejun, dapat competitive din yung prize. Okay. Yung prize natin, social media plug. Ayun! Wow, akala ko 1 million na respeto. Pwede na yan. Ayun. Kasama na yun talaga. Obvious na talaga yun. Pero kung meron talagang tangible na prize. Social media, promo. Let's go. Anyway, ayun. So, itong game na Pick Me is, we're going to let you choose between two things, either A or B, or we're going to ask a question, you have to answer. Yun. Okay. Pero, the catch is, you have to finish all the questions within 1 minute. Okay, sure. Kaya. Feeling ko kayang-kaya. Ganyan pa ba? Yun? Nako. Ilan ba yan? Baka mamaya. Kaya. Ayun. So, I think Mooks has the questions. So, he'll ask the first one. Okay. I have the timer ready. Yun. Kaya naman. Ready ka na, Sejun? Are you ready to play this game? Pick me. Sejun, singing or dancing? Singing. Yun. Ice cream or chocolate? Ice cream. Long hair or short hair? Oh my God, it's hard. Short hair. Long hair. Oh my God, short hair. Long hair? Okay. One hobby you want to pursue this 2021? Hobby. Basketball. Water or juice? Basketball. What are your what? Water or juice? Water or juice? Water. I don't. Juice. Introvert or extrovert? Introvert. One thing you learned this 2020? One thing I learned. Be patient. Yeah. Okay. Beef or pork? Beef.
Favorite K-pop idol? Big Bang! And work or rest? Work, Zero work. timer run out na. No, Work? ako sayang naman. Sakto. Ako, Ayun. Sakto yun, sakto. Sumakto naman dun yung Oo, sagot. Work! sabi ko, 0 seconds na. Grocery. May pag-grocery. Ikaw ba, Pao? Would you rather have, work or rest? Work ako. I'm a workaholic kind of person. Hindi ko alam ako, Ayun, I think, hindi ko gusto yung nakahilata lang or nagpapahinga. Gusto ko laging gumagalaw. oo. Di ba? Oo. I think mga performers gano'n, no? Parang they want to work all the time. Oo. Kasi yung singing and dancing, acting, performing parang gives us energy and life. Oo. Parang pag nakaupa ka, Oo. bigla ka na lang magsasalita. Anong ginawa mo? Bigla kang acting na gano'n. Naku, Pao, baka next year performer na din ako. Wala na ako sa upuan. Gumagalaw na din ako, Pao. Oh my God. Well, who knows, di ba? Di ba?